Assalamualaikum, buenos dias, maayong adlaw, happy Isabela. Mula sa City Information Office, ako si Shane Suwaling maghahatid sa inyo ng Happy Isabelang balita para sa araw na ito. 300 pabahay mula sa National Housing Authority para sa mga piling katutubo ng Malamawi Island, pinasinayan sa pamahalaang lungsod ng Isabela. Pinangunahan ng NHA sa pamumuno ni OIC District 2 Attorney John Louis Rebollos ang pagbibigay ng mahigit na 300 units na pabahay noong Setyembre 5 na inilaan para sa mga pamilyang katutubo na naninirahan sa mga barangay ng Diki, Carbon at Tampalan sa lungsod ng Isabela. Ang mga bahay na may laking 24.8 metro kwadrado bawat isa ay bahagi ng mga proyektong pabahay para sa mga katutubong mamamayan. Isang bahagi ng programa ng NHA para sa mga katutubo na may kabuang halaga ng halos 60 milyon at opisyal na ipinaabot sa pamahalaang lungsod ng Isabela sa pamumuno ni Punong Lungsod City Jalia Turabil Hataman. Itong housing project, si Mujib talaga to. Pero tingin ko nanggaling siya doon sa background namin na human rights. And then, syempre bilang mga Muslim, klaro naman sa atin na dapat walang tribo-tribo, dapat walang naiiwan. You have to be just to everyone. And when we say just, lalong-lalo na sa governance, kasama doon yung dapat nasiserve mo lahat at simulan mo dun sa pinaka-underserved na community. Ipinahayag ni Attorney Rebollos ang kanyang pasasalamat sa pamahalaang lokal sa matagumpay na pagpapatupad ng kaganapan. Nagpahayag din siya ng taus-pusong pasasalamat sa tanggapan ni Senador Robin Hood Padilla para sa kanilang pinansyal na tulong na naging pangunahing bahagi ng tagumpay ng proyekto. Yung pong nagbigay po sa atin ng 100 million ang office ni Senator Robin para po pambayad sa ating mga IP housing projects na kulang nga kami nung second tranche. So isa na po sa recipient itong 3 IP housing projects ng Isabela City. Samantala, si National Commission on Indigenous Peoples Basilan Provincial Officer Engineer George Hokutan ay taos-pusong nagpahayag ng pasasalamat sa lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng mga bahay para sa komunidad ng mga Badyaw. Sa ngalan po ng indigenous people, kami po sa NCIT nagpapasalamat sa ating partners, NHA, DSUD, of course, sa local government of City of Isabela, of course, kay Congressman Mujib Hataman, for bringing this, having this IP housing para sa mga indigenous people natin, particularly sa barangay Carbon, Tampalan at saka sa Diki po. So maraming salamat po sa inyo lahat. Si Punong Lungsod Turabin Hataman sa kanyang mensahe ay nagpahayag ng pasasalamat para sa patuloy na pagsisikap na hanapin ang mga solusyon na pinatatakbo ng tunay na hangaring makamit ang pagbabago. Ipinahayag niya na ang 300 mga bahay sa 3 magkakaibang barangay ay simbolo ng pagsisimula ng misyon na magbigay ng mas magandang buhay para sa lahat ng mga Isabelenyo, anuman ang kanilang pinanggalingan o lahi. Ito ho ay 300 houses in 3 different barangays. Pero ang mga bahay na ito ho ay simbolo lamang ng simula sana ng pagbibigay natin ng mas maayos na buhay sa lahat ng mga Isabelenyo, regardless po ng kung anong ethnic group tayo we belong to. And ito ho, sabi nga, priority ho ni Kong Mujib ang Sama. May 2 Sama groups ho tayo sa Isabela, Sama Bangini and Sama Badyaw. At alam ho natin ano yung ancestral domain nila, alam ho natin ano ang teritoryo nila. Iginagalang natin ito, ipinaglalaban natin ito. Sinasabi ho natin na we always talk about the rights of the IP, of the indigenous people. Pero hanggat hindi ho natin isinasapuso at hindi natin kinikilala na pantay-pantay tayo, minsan ho kasi we tend to help and assist dahil feeling natin marginalized, ay kawawa, or di ba? Pero iba ho pag yung tulong natin ay dahil alam natin na ito ay sa ngalan ng hustisya, dahil deserve nila, at kung ano yung meron tayo, dapat meron din sila dahil pare-pareho lang tayo. Yun ho ang hinihingi kong sana panggalingan ng tulong na ibigay natin. Yun ho ang hinihingi kong panggalingan sana ng mga interventions na ibibigay pa ho natin. And I'm sure marami ho tayong magkakasama sa
hangarin ito. Sa kabilang banda, nagpahayag ng pasasalamat ang kinatawan ng tanging distrito ng Basilan at katuwang na pinuno ng Minoria Mujib Hataman sa DHSUD at sa tanggapan ni Senador Robin Padilla. Ipinapaalala rin niya sa mga leader ng barangay na ang proyektong pabahay ay inilaan para sa mga katutubong mamamayan at nagbibigay prioridad sa mga marginalized sector ng komunidad. Well, una alam natin na marami tayong mga kababayan na talagang naghihikaos, lalong-lalo na yung mga kapatid nating sa Mabadyaw. So maraming nagkukulang sa pabahay. Maliit na nga ang bahay nila pero alam natin halos 2 o 3 pamilya sa loob ng isang bahay. So ito yung dahilan bakit natin nakiusap tayo sa NHA na dapat ilagay sa budget nila ang pagkakaroon ng pondo na 60 million, actually 20 million kada barangay for 100 houses. Well, ang isang kwento dyan, siyempre parang ako dumaan ako sa na kumbaga maliit yung dahil mahirap lang din magsimulang pamilya namin, mahirap yung walang bahay, mahirap din kung kahit meron kang bahay pero ang dami-dami nyo sa loob ng bahay. By kwento, marami akong nakakausap na mga badyaw. Talagang, kumbaga, kahit meron silang mga anak na may pamilya niya, doon pa rin nakikitara. Kumbaga, talagang nagsisiksikan. So, hoping itong pabahay na binibigay ng NHA sa atin at sa tulong ng opisina ni Senator Robin na makakatulong ng malaki ito sa ating mga kababayang IP. Una, ang programa is intended for IP. At pangalawa, dahil alam natin sila yung pinaka-marginalized. Kumbaga kung meron dito sa Isabela, sila yung underrepresented, sila yung marginalized, sila yung pinakamahirap sa mahirap. So sila ang dapat prioridad natin. Para sa housing project, alam ko meron pa tayong coming, no? Hindi lang sa Isabela City, mga 2 o 3 barangay ang pinag-usapan namin. Pero meron din sa ibang munisipyo na binibigay, ongoing yung negotiation kasi ongoing din yung budget hearing. Kumbaga, pag time ng budget hearing, ito rin yung time ng mga congressman na maghahanap ng mga proyekto para sa kanilang mga distrito at lalawigan. Ang kaganapang ito ay sinundan ng seremonyal na pagkakabigay ng mga simbolikong susi at ang pagpirma ng mga dokumento ng pagkakabigay sa pamahalaang lungsod ng Isabela. Samantala, sinundan ito ng paglilibot sa lugar at pagbisita sa Barangay Diki, Carbon at Tampalan IP Village. Magsukol to ako mas mayor niya, luma kami. Single mother ako, senior ina ko sa niya lako. Tegol na ko ginang mamaraw niya, anak ko ag-school da kayo. Magsukol to, ma'am, by promise numa kami magka-project. Agsukol to, min ka, ma'am, sana ma'am ka, na forever mayor kami. Kasi dingkat ma'am, di kauman man tapamuan mo project. Mga paginangan kami na mamaraw no, ma'am, tenang 2 pangkat. Tabo ma'am, lano ya sa niya basura, ma'am, agsukol to, ma'am, maka. Thank you ma'am, magsukol. Sana ka forever mayor min tumabasilan ma'am. Ako'y nagpapasalamat sa ating gobyerno na si Mujib Hataman at kay Madam Mayor Dada Hataman. Ako'y nagpapasalamat sa kanila, sa good government nila. Alhamdulillah, magsukol ako, kaya dihilan ako by si Mayor, mashallah, tabarakallah. Sobra ako happy. Ako'y nambuok dahil hamangan ako or nalis angan. Mashallah, mashallah, magsukol tuod, Mayor. Bang pangayon ko po Allah subhanahu wa ta'ala, sana ikaw na lang Mayor kasi sobra dayaw yung pagpakuan mo di alaw simbasilan. Mashallah, mashallah tuod, Mayor. Magsarang sukol tuod kami kaniyo. At yan ang ating special coverage hatid sa inyo ng City Government of Isabela. Antabayanan ang iba pang Happy Isabelang balita sa susunod na linggo. Muli ako si Shane Sualing at ito ang Balitang Kahanga-hanga, Balitang Tatak Happy Isabela, Balitang Happy Isabela.